Pisces. This is a Pisces Sun, Moon, Rising, and Venus reading for the month of May. For your personal reading, kindly send me a direct message. Kamusta mga Pisces? Kamusta ang kabuhayan? I remember last reading natin may mga iniisip na mga kabuhayan issues at pagpili sa dalawang feminine. Let's see. Pisces. This is a Pisces Sun, Moon, Rising, and Venus reading for the month of May. Ingat sa mga scammers. Kapag nagdududa, PM muna ako para sure na ako talaga ang kausap nyo before you settle your fees. Pisces Sun, Moon, Rising, and Venus reading for the month of May. Okay, nakasale pa rin ang ating mga crystals, so PM lang. Pisces. Let's see kung ano balita para sa mga Pisces. Reconnection, reconciliation, I feel naging on and off ang love connection na to. Hindi ito totally tapos, but it feels like marami ka ring alinlangan every time nagkakaroon ng reconnection sa connection na to. Because every time na lang you try to reconnect with your person, wala namang pagbabago. So ano nga ba ang aasahan natin kung wala namang, walang nag-sacrifice to make changes, to meet you halfway, iwanan ng bisyo, to drop the ego. This is same old, nagkakabalikan kayo, pero walang nababago sa ugali, walang nababago sa dynamics, walang nababago sa routine. So, bakit kayo nag-expect ng bago or magandang outcome if you're doing the same thing over and over again? Okay? But, parang nasa limbo tong relationship na to. The Hermit card in reverse, marami kang questions about this. Sabihin natin may pagka-karmic yung energy ng connection, but you're trying to move away from this connection. Pero kahit nagwo-walk away ka, marami ka pa rin questions. Minsan napipigilan ka, parang gusto mo pa rin magstay, and that is parang unhealthy attachment already. Kung alam mo ng toxic to, alam mo namang walang magandang outcome, pero bakit parang nagpo-pull back ka pabalik sa isang toxic connection? Okay? That's unhealthy attachment. Okay? Nagkaroon ng betrayal, paulit-ulit, walang bago, pag-aaway. But, kumbaga, kumakapit ka ba sa relationship na to because you feel stable in this connection kahit maraming betrayal? Okay? There is an emperor here, very grumpy energy, masabi, mahirap pagsabihan, mahirap tumanggap ng opinion, ng pagpinagsasabihan, okay? But the feminine is being very patient sa masculine na to because totoo yung love niya for the masculine. Sabi ng masculine, ganun din naman siya. Kaya lang, syempre, iba-iba yung ugali, no? Para sa masculine, ginagawa din naman niya yung best. You're manifesting here, Pisces, na sana dumating na yung harvest time, antay-antay ka lang, pero parang sanay ka, no, na parang ang galing mag-manifest ng mga Pisces, na ang bilis dumating ng harvest time, but this time, I feel nasusubukan ng tadhana na naghihintay ka, wait ka lang, abangers ka, at parang medyo natatagalan yung harvest time. Itong connection na to, ulit-ulit, ang pag-aaway, pero hindi naman kayo maka-walk away sa isa't isa. Very shaky itong relationship na to because hindi ko maramdaman yung genuine offer of love or genuine apology or genuine na pangako. Kasi every time na lang, parang may mga broken promises or insincere apology dito. Okay? And sabihin natin, no, ang isang beses nagkamali, pero kung paulit-ulit lang, that's already a choice. And I feel may awareness naman dito kung ano talaga yung non-negotiables at kung ano yung nakakasakit, ano yung nakaka-offend, but still, nauulit at nauulit pa rin. Okay? Meron ditong energy of agreement, kasunduan, but may little white lies, and I don't feel na kahit anong relationship, businessman or love, kapag sugar-coated, kapag may kasamang lies, I don't feel na matatag yan. Okay? To have mental clarity and stronger connection with the divine, amethyst, the purple crystal. To have harmony sa mga taong kasama mo and to heal your heart chakra, the pink crystal, Madagascar rose quartz. Ito yung amethyst. Okay? See?
Pisces. Offer. Merong binigay na offer and it feels like kung ano man etong parang in-expect na offer, business or love, natanggap naman. But mag-ingat, no? Kasi may nakikita akong energy dito na may natanggap na pera, but once natanggap yung pera, dumudulas palabas. It could be bills, I don't know, it could be like baka naman mali yung spending habits. Okay? And I feel meron kang collection, meron kang siningil, kung ano man to, at you feel happy and victorious na nakuha mo na tong money na gusto mo or commission. Okay? Parang pending na commission. Recent past, nagkaroon ng happiness para sa mga Pisces. Kung may mga batang involved, I feel sobrang happiness mo yung mga bata, maibigay mo yung para sa kanila. Okay? Maitreat mo sila, maibili mo yung mga gusto nila. Madala mo, ma-enroll mo sa school na maganda, you know, provision, yung love na binibigay mo para sa mga anak mo. Okay? Also, para sa'yo, may hinahanap ka na, sabi mo is, nagkaroon ng happiness sa'yo, okay? Kung ano man itong nagpa-happy sa'yo recently. Okay, wala. So, may prayers and manifestations ka. Marami kang pinagdadasal kay God, but parang nahihirapan ka to connect with the divine. I feel meron ka rin gustong kausapin and humihingi ka ng sign kung ito na ba yung tamang time na mag-reach out. Because you feel so defeated about this connection with I feel this is a past person at gusto mo na to drop the burden. Right now, the masculine in this connection, andun pa rin yung energy niya na may pagka-immature, playing the field, parang open pa rin for options. And I feel, may nakikita akong possible disappointment kasi may nakikita akong pag-uusap nung partnership na to, the feminine and the masculine, pero parang hindi energetically aligned. So, I don't know kung magiging willing or interesado pa yung feminine sa mga sasabihin ng masculine na to kasi parang pag nagdahilan, parang bata, parang napaka-immature nung energy, the way na mag-isip, the way na mga twiran. Person ng mga Pisces, the Wheel of Fortune, same old cycle, same old karmic loop. Yung person ng mga Pisces, sabihin natin, nagkaroon ng hindi magandang energy in the past, pero very accepting yung energy na parang it is what it is. If ganun yung nangyari, very accepting and more on solution-oriented na what to do next. Ngayon na nangyari ang unfortunate event na yan. Justice in reverse, isang kasal, kasunduan na hindi naman natupad. Sabi ng person ng mga Pisces, hindi rin naman daw favorable sa kanya yung situation ng justice energy, kasal, kasunduan, at tanggap niya na hindi naman okay nasa kanya tong energy na to, hindi naman favorable at maaaring hindi na rin talaga maayos. Okay? If you're manifesting abundance, Brazilian citrine, to ground your energies and to protect yourself from negative energy and evil eye, the Madagascar amulet. Okay? Meron kang fear and doubt about big change sa buhay mo. Bakit ka natatakot sa big change? Okay? Minsan yun yung makakapagpabago ng buhay mo eh. Something unknown. Huwag matakot na mag-explore ng like and to open a new door and to be happy, no, grateful, let go with the flow energy kasi baka naman mas maganda kung ano yung nasa kabilang door. Okay? Until the end of August, there's an energy of sadness, disappointment here para sa mga Pisces. Because of money, may isang taong sinungaling sa'yo tungkol sa pera. Maaaring kapamilya mo to, pinagkakatiwalaan sa trabaho. Mag-ingat. Okay? Until the end of August, meron kang isang taong gustong kausapin. Sino to? Madidisappoint ka sa tao na to kasi sobrang pinagkakatiwalaan mo sa pera, sa negosyo. Could be family. Tapos magulat ka, kaya ka palang i-betray sa pera regardless of the amount. Okay? May gusto kang kausapin until the end of August about a new chapter, a new beginning, clean slate. About a new love. My
bagong pag-ibig ang mga Pisces. Bagong pag-ibig or like a new chapter or may binubuhay na past connection, okay? Pero sana magkaroon ng maayos na plano, okay? So again, recap lang natin. So ito lang naman ang mahalaga, yung mga future cards, mag-ingat sa pera, sa pinagkakatiwalaan, investment, kung ano man yan. Because may nakikita akong sadness and like disappointment energy because of pera, negosyo, pamilya, na may sinungaling energy. It could be nangutang, akala mo pangpagamot, yung pala pang bisyo, or may nangupit sa negosyo, or merong umihingi sa'yo ng pera, tas umaabuso. I don't know. Basta may lungkot at disappointment kasi kung ano yung binigay mo na tulong, yun, whatever, basta tungkol sa pera. So, ingat sa mga taong pinagkakatiwalaan mo ng pera. Pwede ring negosyo na magulat ka, kaya pala niya ikaw i-betray sa negosyo. Okay? So, until the end of August, I feel meron kang isang taong gustong kausapin for you to have a new beginning, a new cycle. This is a very strong soulmate connection. But, wala pa ako nakikitang like long-term plan. So, ibig sabihin bago. Bagong-bago, brand new, shimmering, splendid. Okay? Ingat sa pera. Okay? You might be dealing with the new connection might be like an air sign. You might be dealing with a Gemini, Leo, Scorpio, there. So, that's just an energy. It could be any sign, okay? So, that will be the Pisces reading for the month of May. See you again in a few days for your bonus reading. And PM me for your personal reading at kung paano magkaroon ng high quality, blessed, cleansed, at visualized crystals by the Enlightened Guide. Bye-bye, Pisces!